mamaya na yung yung pag-usapan natin yung kay BP Sara, yung bagong statement ni BP Sara na kinakatakutan ng maraming politiko. Okay, pero eto muna. Tingnan natin, gusto kong mapanood ninyo kung paano mangampanya si Dan Fernandez. Ayun po, bakit po kami narito? Kasi gusto po namin na ako, bilang tatakbo pong gobernador, humingi po ako ng suporta sa inyo. At ako naman, Bakit daw nandiyan siya, humihingi siya ng suporta sa mga dahil tumatakbo siyang gobernador. Gobernador. Oh, ayan Governor. bilang gobernador, may dala akong biyaya o magbibigay ako ng benepisyo sa inyo. Hindi kayo uuwi. Mapansin nyo kanina tahimik di ba? Pinapakinggan si Dan Fernandez, walang sumisigaw. O ngayon, nung sinabing magbibigay siya ng benepisyo, ang tawag nila dyan benepisyo. Wala daw uuwing luhaan. Luhaan! Doon lang nagsigawan ng taong bayan. Ay, kayo mga taga Laguna, na paano kayo? Ay, sige, tuloy. Hindi kayo may dalang pera. Yun naman pala, uuwi kayong may dalang pera. Yaan po ang kampanya ni Dan Fernandez. Legalize vote buying. Iboto nyo ako bilang gobernador. At pag ako naman naging gobernador, hindi kayo uwing luhaan dahil kayo ay may biyaya, kayo ay bibigyan ng pera. Grabe, no? Ano yan? Di vote buying? Sa bagay, sino magsasabi na yan ay illegal? Sila nga nakaupo sa kamera akalain mo yung sa kamera, NPA nagpapakulong ng general. Ganun na po ang kamera ngayon. Tuloy. Aside doon sa bibigyan po ni Congressman Don Ronain, ang inyong pong lingkod, pera natin personal, ibibigay ko sa inyong Oy, pera nating personal for roads. Ang dami mong pera. Kumita ka ba sa pagiging artista mo? Sa Viva Max? Oy, Viva Max ba ito? Hindi kasi di ba? May nagsasabi, dating Ballstar, baka mag-Viva Max ba to? Ako sa katunayan, ayoko magsalita patungkol dyan sa Viva. Kasi wala po akong alam sa artista no? Pero yun nasabi nila dati tong i-Ballstar. Wala namang masama sa dati. Kaya lang, magbibigay daw siya ng sarili niyang pera na chika-chika. Baka yan yung akap ni Martin. Hindi kaya? Ay, marami kayong napamaskuhan Speaker, baka naman. Pero maganda rito, hindi pa po tayo pero ang maganda rito, yan na. Hindi pa tapos. gobernador. Nabibigay na po kami ni Dondon kapag po siya congressman. Lalo higit, pag siya na naging congressman, ako naging governor, si Vice Governor ang magiging Vice Governor de Romante. Triple ang bibigay namin sa inyo! Yun! Vote buying! Pag ako naging gobernador at yung kanyang kasamahan ay magiging congressman at saka yung pinopromote niyang vice mayor ay magiging vice mayor, pag kami nanalo, triple ang inyo makukuha. Ano yan? Vote buying. No, di ba? Iboto nyo ako. Pag nanalo ako, may pera kayo. Pambihira naman. Huwag na tayo maglokohan. Ang tanong, may lakas ba ng loob? May bayag ba ang Quadcom para imbestigahan yan? Tanong lang. Kasi nga, tinan mo kung ano-ano pinag-iimbestigahan ng Quadcom. Yung ginawa nitong Kabalbalan at saka ni Abante tungkol kay Grijaldo. Meron silang ginawang kabalbalan. Hindi inimbestigahan ng Quadcom. Anong ginawa kay Grijaldo? Ikinulong. Pinagpasko sa kulungan. Kinontempt. Hindi na nila inimbestigahan. Diba? Wala namang masama Diba? Sana man lang yung Quadcom, nagkaroon din sila ng public hearing. Gaya ng ginagawa nila kay PRRD, gaya ng ginawa nila kay BP Sara, gaya ng ginagawa nila kay Atty. Lopez, gaya ng ginawa nila kay Grijaldo, gaya ng ginawa nila kung kasi kanino pa.
O ginawa nila kay General Wilkins. Sana man lang nagkaroon ng bayag ang Quadcom na sana inimbestigahan din nila. Regardless kung may mali si Dan Fernandez at si Abante or wala. Hindi na nga nila inimbestigahan yung kawawang uniformadong tao na si Grijaldo na nagsiwalat ng katarantaduhan nitong si Dan Fernandez at ni Abante, di umano, yun ang nakakulong. Eto ngayon, laya. Walang investigasyon nangyari. And at the same time, eto, may vote buying. Vote buying? Ano pa ba? Ano pa ba yan? Di ba? Ginagawa nyo lang legal. Pagka kayo nanalo, magkakapera kayo. O di bilihan ng boto. Ayaw mo ng English na vote buying. Vote buying. O di bilihan ng boto. Eh, tinatarantado yung mga Pilipino niyan eh. Eh, di ba? Oh. Ang tanong, may yagballs ba ang Quadcom para imbestigahan yan? O dahil kakampi nila, mo na kahit anong gawin yan, bumili ng boto yan, gamitin ng akap, etc. Bahala siya. O kung kunin niya sa pag-aartista niya. Okay po ba yan? Sigawan yung mga to. Sige, kunin nyo lang yung pera, pero wag nyo iboto, ha? Huwag kayong tanga. Hoy. Di ba? Dikit kay ano yan, ha? Pansinin mo, ha? Yung style na ayuda ni Tamba, gaya na nito. Para magtsuhin na yung dalawa. Iingat po kayo. Kasi, ito sa mga manunood ko, payo lang. Pansinin ninyo, kung sino yung madalas ninyong kasama, nakakaparehas nyo na. Mag-iingat kayo sa mga kasamahan ninyo. Baka nagsasama kayo sa adik, maging adik kayo. Baka nagsasama kayo sa mga buhaya, maging buhaya kayo. Baka nagsasama kayo sa mga kokak, maging kokak na rin kayo. Mag-iingat lang, payo-payong kaibigan. Ha? Kasi ito, nagsasama kay Tamba. Gagawin ng pagkapanalo saan? Sa pamimili ng boto. Bigay, ayuda. Mamimigay ng pera, inilalathala yung kanyang muka na kailangan siya ay manalo. Oh. So kung kayo ay may saya kay Tamba, sige, iboto nyo to. Pero kung galit kayo kay Tamba, ba't nyo iboboto tong mama na ito? Diba? O galing mag-ama na eh. Bilihan na ng boto. Wala na, asa na plataforma. Wala na. Pera na lang. Mag-iingat kayo, ha? Dapat siguro maging wais kayo na 0 votes doon sa lahat ng nagiging gamit, tuta, aso ni Tamba. Kaugali niya na eh. Diba? Parehas na parehas. Okay. Ulit. Magiging Vice Governor Genovante, triple ang bibigyan namin sa inyo. Okay. Ang tanong dito, anong resulta? Magbibigay siya ng pera, gusto ba siya ng taong bayan? Tingnan po natin. Tingnan natin, ha? Saglit. Nang dahil diyan, wait lang, ha? Nang dahil diyan, kung Dan Fernandez kulelat sa Laguna Gubernatorial Survey, sa pagka-gobernador. Kasi tumatakbo siya, hindi na congressman. Pagka-gobernador. Naku, maawa kayo sa mga taga-Laguna. Pag kayo binoto ninyo ito, pambira. But anyway, natuto sila. Kahit magkakaroon ng bigayan, kahit i-triplein pa yung pera, kunin lang nila yung pera. Pero hindi nila iboboto. Okay, kung Dan Fernandez, ito'y bali-balita lang, nagtatanong lang. Ikaw daw babalik ng pag-artista. Magbo-ballstar ka daw ulit at parang tinatarget mo raw yung Viva Max. Ano ba yung Viva Max? Hindi, totoo. This is honest, ha. Hindi ko alam ano ba yung Viva Max na yan. Anyway, tanong lang yan, Dan Fernandez. Payo ko lang sa'yo, Dan Fernandez. Pagbutihin mo ang pag-google mo. Okay? Kasi minsan mali-mali ka na sinasabi.
at pagbutihin mo yung pag-i-English mo. O better yet, kung hindi mo talaga kaya mag-English, mag-Tagalog ka na lang. Sayang, gwapo ka pa naman. Ha? Panalo ka na sa itsura, papangit ka pa sa pa-English, mag-Tagalog ka na lang. Okay? Pangalawa, wag mong gayahin si Tamba. Ayaw naman ng taong bayan kay Tamba. Kahit ikaw ba, Dan Fernandez, wag tayo magloko. Talaga bang gusto mo si Tamba? O dahil sa ano? Alam mo na. O sus! Ay, nako. Di ba? So, ito maliwanag ayaw sa'yo ng taong bayan. Dapat magtrabaho ka. Ha? Hindi yung nakaasa kayo sa kung ano-anong political agenda na ipinangako sa inyo kapalit ng paninira ninyo at panghaharas sa mga Duterte. Hindi po gawain niya ng matipunong lalaki. Dahil ang matipunong lalaki naghahanap buhay ng tapat. Diba? Naman, ang taong bayan, ayaw sa'yo. Kasi alam mo, yung mga lumabas na survey, pumapangalawa siya eh. Tapos, naging pangatlo. Ngayon, kulelat na. Uy, nako, pambihira. Good luck. Di bali, at least ikaw ay may career. Pwede ka pa maging artista. O, eto, tingnan pa natin to. O, eto, tingnan nyo.